Brigada Love Lines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. It's now time for Brigada Love Stories. Your true-to-life stories of love. On Brigada Love Lines with John Erickson. Hello and welcome to Brigada Love Stories, a special segment of Brigada Love Lines where we feature love stories from our letter senders. And now, here is our featured love story for today. Dear John, my name is Jane, 25 years old, Tubong Bacolor, Pampanga. Minsan, dumarating talaga sa buhay natin na kailangan din nating pakawalan ang taong minsang naging bahagi at nagbigay kulay sa ating buhay. Sisimulan ko ang aking kwento noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Nagkakilala kami ng boyfriend kong si Argel sa isang fast food chain kung saan pareho kaming nagtatrabaho. Pareho kaming working student noon, John. Pero magkaiba kami ng school na pinapasukan. Sa totoo lang, gwapo si Argel at halos lahat yata ng mga babaeng crew sa aming store ay napapansin siya. Madalas din siyang mag-host ng mga party namin dahil magaling talaga siya dito. John, pati ang best friend kong si Lara ay patay na patay din sa kanya. Pero hindi ako kabilang sa mga yon, John. Aaminin ko na nagwagwapuhan ako sa kanya pero hanggang doon lamang yon. Hindi ko rin siya masyadong pinapansin. John, hindi ko inaakala noon na magiging malapit kami ni Argel sa isa't isa. Kung kinikilig ang karamihan sa kanya, ako naman ay binabaliwala lamang siya. Hindi naman ako nagmamayabang, John, pero ng mga panahong yon ay wala pa kasi sa aking isipan ang magkagusto o magka-crush man lang. Nakafocus lamang kasi ako sa aking pag-aaral at gusto kong makatapos dahil halos 2 taon din akong tumigil noon sa pag-aaral. John, nagsimula ang aming pagiging malapit ni Argel nang minsang magkasabay kami ng shift. Niyaya niya ako na sumabay sa kanya sa pag-uwi. May motor kasi siya, John, pero tinanggihan ko siya. Ayoko kasing bigyan ng ibang kulay ang alok niyang yon sa akin. I told him na kaya ko namang umuwing mag-isa. Pero nagpasalamat pa rin ako sa kanyang alok. John, hindi ko inakala na sa sumunod na araw ay aalokin niya akong muli na sumabay sa kanya. John, sa pangalawang pagkakataon ay tumanggi muli ako sa kanya. Pero sa pagkakataong ito ay tinanong niya ako kung bakit ayokong sumasabay sa kanya. I told him my reason, John. Ayoko kasi na pag-isipan ako ng masama ng mga workmates namin. Sinagot niya ako, John, ano naman daw kung sabay kami sa pag-uwi, wala naman daw magagalit. Biniro pa nga niya ako na kung gusto ko raw ay kahit araw-araw ay magkasabay kami, ayos lang. Sabay ngiti naman niya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nang ngumiti siya sa akin, John. Pakiramdam ko ay kinikilig ako ng mga sandaling yon. Siguro ay ganoon talaga ang nararamdaman ng mga kasama ko sa tuwing nakakausap si Argel. Iniwasan ko si Argel. Ayokong magkaroon ng issue sa work namin at ayoko rin na maistorbo ang aking pag-aaral. Pilit ko siyang iniiwasan, John. Sa tuwing lumalapit ito ay umaalis na lamang ako hanggang sa dumating sa point na na-corner niya ako. And he asked me kung bakit ko raw siya
iniiwasan. I told him na hindi ko naman siya iniiwasan kahit yun naman talaga ang totoo. He told me na huwag ko daw siyang iwasan. Gusto niya lang daw na maging close kaming dalawa. Sa lahat daw ng naroon ay ako raw ang pinakakakaiba. Marahil ay dahil hindi ko siya pinapansin o hindi ako kinikilig sa kanya tuwing nakikita ko siya. Dahil sa totoo lang dyan, ay unti-unti na yata akong tinatablan ng epidemya niyang yon. Ayokong malaman niya ang tungkol doon dyan, kaya pilit ko siyang iniiwasan. Mabilis na lumipas ang panahon at nasa third year college na ako. Pareho pa rin kaming nagtatrabaho sa fast food chain na yon. Doon ko lang din kinukuha ang panggastos ko sa aking pag-aaral. Binibigyan naman ako ng mama ko ng panggastos pero paminsan-minsan lang. Madalas ay ako ang nag-aabot sa kanila. Kaya naman laking pasasalamat ko dahil malaking tulong sa akin ang pagiging working student ko. Diyan, graduating na noon si Argel. Kaya naman bihira na kaming magkita. Madalas kasi ay magkasalungat na kami ng shift. Kaya halos hindi na rin kami nagkikita. Hindi na rin kami nagkakausap dahil hindi naman niya kinukuha ang aking number. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, dum 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 dum. One day, nagulat na lang ako nang malaman ko na sila na pala ng kaibigan kong si Lara. Hindi ko alam kung paano nangyari yon pero ang sabi ni Lara ay biglaan lang daw na naging sila ni Argel. Wala naman kasing naikukwento sa akin si Lara. Kaya nagulat ako nang malaman ko na sila na pala. Nasaktan ako sa nalaman kong yon dyan. Dahil ang akala ko ay may nararamdaman din siya para sa akin. Nagsisisi tuloy ako kung bakit pilit ko siyang iniiwasan noon. Marahil ay gusto niya rin ako pero binabaliwala ko lamang siya. Nasasaktan ako sa tuwing naalala ko ang mga pagpapapansin niya sa akin. Isang araw ay nagkasalubong kami. Pauwi na sana ako noon habang siya naman ay papasok. Malayo pa lamang ay nagkatinginan na kami. Gusto ko sanang umiwas pero wala akong ibang dadaanan kundi ang daan pasalubong sa kanya. Nang malapit na kami sa isa't isa ay kapwa kami tumigil sa paglalakad. I smiled at him at sinabi ko na congrats, kayo na pala ni Lara. Pero nagulat ako sa isinagot niya sa akin dyan dahil ang sinabi niya ay ako daw sana dapat yon. Kaya lang ay hindi ko daw siya pinapansin. Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin ng sinabi niya. Well, he said na may gusto raw siya sa akin dyan pero hindi raw niya maintindihan kung bakit ko raw siya iniiwasan. Hindi na ako nagsalita pa dyan. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na may gusto rin ako sa kanya pero itinikom ko na lamang ang aking bibig. Ayokong sirain ang relasyon nila ng best friend kong si Lara. Ayoko kasi na manira ng isang relasyon dahil lang sa mahal ko ang isang tao. Nanahimik na lang ako dyan at nagpaalam sa kanya. Hindi ko na siya nilingon pa ng mga oras na yon. Diyan, masaya ako sa nalaman ko na gusto pala niya ako.
Pero nalulungkot ako dahil may iba na siyang mahal ngayon. Magmula nang magkausap kami ni Argel ay hinayaan ko na sila ng best friend kong si Lara. Madalas ko silang makita noon na sweet pero tumatalikod na lamang ako. Nasasaktan kasi ako dyan. Makalipas ang ilang buwan ay na-promote na si Argel. Gumraduate na kasi ito at qualified na siya para maging isang store manager. Kaya siya na ngayon ang manager ng fast food chain na pinagtatrabahuhan namin. Hanggang sa mga oras na yon ay sila pa rin ni Lara. Nabalitaan ko pa na doon na raw natutulog si Lara sa bahay nila Argel. Nasaktan ako ng husto dyan. Parang gusto ko nang mag-resign ng mga oras na yon. Hindi ko kasi alam kung kakayanin ko pa na makasama si Argel. Lalo na ngayon na siya na ang manager namin. Para akong nanliliit dyan. Hindi ko na kasi kayang makita pa na magkasama sila ni Lara. Alam kong mayroon ng iba sa kilos mo'y nadarama. Mukhang ako ay kinalimutan mo na. Wala nang masasabi, diba? Kapit mo'y kay lamig na, pati halik mo'y wala nang gana. Maagaw ka man ng iba sa akin, pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Sa isip ko'y yakap ka pa, sa isip ko'y walang iba. Mananatili, ikaw ang kapiling, kahit sa isip ko lamang. Hanggang ngayon dyan ay naroon pa rin ang nararamdaman ko para kay Argel. At lalo lamang akong nasasaktan sa tuwing nakikita ko sila. Pero hindi ko pa rin itinuloy ang pagre-resign dyan. Dahil malapit na akong gumraduate noon. Kaya tiniis ko na lamang yon. Hanggang sa mabalitaan ko na lang na naghiwalay na pala sila ni Lara. Lumapit pa nga sa akin si Lara noon at umiyak ng umiyak sa harapan ko. Awang-awa din naman ako sa kanya at tinatanong ko siya kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa akin na nakipaghiwalay na raw sa kanya si Argel dahil may mahal daw itong iba. Iyon ang eksaktong sinabi sa akin ni Lara dyan. Hindi ako nag-isip o nag-expect ng ibang bagay dyan. Ang alam ko lang ng mga oras na yon ay gusto kong damayan si Lara. Dyan, makalipas ang ilang araw ay nagulat na lamang ako nang ipatawag ako ni Argel sa kanyang opisina. Ang akala ko noon ay may nagawa akong mali o may nagawa akong kasalanan. Hindi ko alam kung bakit niya ako ipinapatawag. Diyan, habang papasok ako sa kanyang opisina, ay kinakabahan ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon diyan. Pagpasok ko ay nagulat ako nang bigla niyang itanong sa akin kung alam ko daw ba kung bakit sila nagkahiwalay ni Lara. I answered him na hindi ko alam dahil yun naman talaga ang totoo. Diyan, hindi ko inaasahan ang sumunod na sinabi sa akin ni Argel. Sinabi niya na ako raw ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ni Lara. Nagtapat siya sa akin at sinabi niya na mahal raw niya ako dyan. Madalas daw ay
tinitingnan niya ako sa malayo. At kaya lang naman daw niya naging girlfriend si Lara ay dahil sa sobrang pag-iwas ko sa kanya noon. Minahal na rin daw si Lara pero hindi katulad ng pagmamahal niya para sa akin. John, nabigla ako sa mga sinabi niyang yon. Ang buong akala ko ay ako lamang ang lihim na nagmamahal sa kanya. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing mahal na mahal daw niya ako. Humarap ako sa kanya at kitang-kita niya ang pagpatak ng mga luha ko. Doon ko lang naramdaman na mahal ko siya at nagsisisi ako sa pag-iwas ko sa kanya noon. Pero wala akong binanggit na kahit anong salita sa kanya, John. Tinago ko pa rin sa kanya ang katotohanan na mahal ko talaga siya. Nang hindi na niya matiis ay niyakap niya akong bigla. Marahil ay alam din niya na may lihim akong pagtingin sa kanya. Kapwa lumuluha, kapwa nasasaktan, bakit tinitikis pa rin ang isa't isa? Lagi na lamang bang ganito ang buhay natin? Di na matitiis paghihirap ng dibdib. Sana'y nadarama mo rin ang paghihirap ko, at sana'y pakinggan ng pakiusap ko sa'yo. Matapos ang pangyayaring yon, John, ay medyo nagkaayos kami. Madalas na niya akong yayain sa labas pero palihim lamang kaming nagkikita. Kakabreak lang kasi nila ni Lara at ayokong malaman niya na nagkikita kami ni Argel. Alam ko na wala naman kaming kasalanan, pero sa tingin ko ay iyon ang dapat. Alam ko na masasaktan lamang si Lara kapag nalaman niya ang tungkol sa amin ni Argel. John, makalipas ang isang buwan, ay naging kami na ni Argel. Pero naging sikreto lamang ito dahil hindi na namin ito ipinaalam pa sa mga kasamahan namin sa trabaho. Tanging kami lamang ang nakakaalam ng mga panahong yon. Naging masaya kami ni Argel, John, dahil mahal ko talaga siya. At ganon din naman siya sa akin. Sobrang sweet niya sa akin sa tuwing magkasama kami. Hanggang sa ipinakilala ko na siya sa amin. John, dumating din ang araw ng aking graduation. Nagpunta si Argel sa school kasama ang mga parents ko. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, John, nagpunta rin doon si Lara para batiin ako sa aking pagtatapos. Nakita niya na magkasama at magkahawak kamay kami ni Argel. John, kinabahan ako kay Lara. Nakita ko na nakahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi nga ako nagkamali sa hinala ko, John, dahil maya-maya pa ay sinabi na ni Lara na buntis siya kay Argel.
Sobrang nabigla ako sa narinig kong yon, John. Nawala ang kasayahan ko sa aking pagtatapos. Napalitan niyon ng lungkot at galit kay Argel. Ang masakit ay narinig pa yon ng aking mga magulang. Wala akong ibang nagawa kundi ang umalis na lamang. Hinabol ako ni Argel pero hindi ko siya pinansin. Ayokong marinig ang mga sasabihin nito. Ang tanging gusto ko lamang noon ay lumayo sa sitwasyong yon. John, sobrang sakit para sa akin ang mga sandaling yon. Hindi ko akalain na darating ang ganitong pangyayari sa amin. Umuwi ako sa bahay at nagkulong sa kwarto. Tumatawag si Argel pero hindi ko siya sinasagot. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay nagpunta sa bahay si Argel. Kinausap niya ang mga magulang ko. Nakiusap siya na kung pwede ay mag-usap kami. Una na siyang humingi ng tawad sa aking mga magulang. Ipanaliwanag niya na hiwalay na sila ni Lara noon at hindi raw niya inaasahan na nabuntis niya ito. John, narinig ko ang lahat ng sinabi niya sa mga magulang ko. Halos maluha ako sa mga nangyari noon. Mahal na mahal ko si Argel. Ngunit, paano na ngayon na nakabuntis na siya? Pagkatapos noon ay lumabas ako, John, at sa harapan ng mga magulang ko ay nag-usap kami ni Argel. Mahal na mahal raw niya ako. At kung nangyari man daw yon, ay hindi niya ito sinasadya. Hindi niya sinasadyang masaktan ako. Love goes, but a sudden feeling never lets me be. Somehow I know quite a part of me isn't changed since you've been gone. Like a sturdy tree that's seen 1,000 seasons. Have to shed my leaves in winter and grow them back in spring to welcome life again, to welcome you. So goes my life, still believe in dreams of having you around. Too bad memories free the mind and not the heart where I want you to be. So I ask myself what you have left behind for me, to go on and stay and live as if I have you once again. What else is there that's real but all the pain that I feel? So let the pain remain forever in my heart. For every throb it brings is one more moment spent with you. I let the pain bring on the rain. If that's the only way, if there's no other way to be with you again. John, tinanong ko siya kung ano ang plano niya. Nakausap na raw niya si Lara. Handa naman daw siyang akuin ang pananagutan nito sa kanyang anak. Pero hanggang doon lamang daw yon. Dahil sinabi niya na ako ang minamahal niya. Tinanong ko siya kung ano ang sinabi ni Lara. Okay lang naman daw ito sa kanya.
at wala naman daw itong balak na manggulo sa relasyon namin. Wala na rin daw itong magagawa kung ako talaga ang mahal niya. John, it was so hard for me to accept the fact na ganoon ang magiging sitwasyon namin. Mahal ko si Argel. Mahal na mahal. At ayokong mawala siya sa akin. Pero naguguluhan ako sa mga oras na yon, John. Kinausap ako ng mga magulang ko. Ang totoo ay nagalit sila sa nalaman nila tungkol kay Argel. Kung dati ay boto sila kay Argel para sa akin, ngayon ay ayaw na nila si Argel para sa akin. John, sino ba naman ang magulang na gugustuhin na mapunta ang kanilang anak sa isang lalaking may pananagutan na? Sa isang banda ay naiintindihan ko ang gustong ipahiwatig ng aking mga magulang. Wala silang hinangad sa akin kundi ang mapabuti lamang ako. John, mahal ko si Argel, pero dahil sa nangyaring ito sa amin, ay nakaramdam ako na parabang gusto ko munang magpahinga sa aming relasyon. Naguguluhan kasi ako, John. Alam ko na hindi niya rin sinasadya na mabuntis si Lara. Though may mga nangyari sa kanila noon, pero nangyari na ang mga yon bago pa lamang naging kami ni Argel. Hindi ko kasi inaasahan na ganito ang mangyayari, John. Masakit man para sa akin, ay pinalaya ko si Argel. I told him how much I love him, but I have to let go of him, John. I told him na panagutan na lang niya si Lara dahil kawawa naman ito at hindi ko kaya na magdusa siya dahil lamang sa akin. Kahit sinabi pa ni Lara na wala siyang balak na manggulo sa amin, ay mas gusto ko na lamang na ipaubaya siya kay Lara dahil kaibigan ko si Lara at hindi kakayanin ng konsensya ko na maging miserable ang buhay nila ng kanyang anak. Nagulat si Argel sa mga sinabi ko sa kanya, John. Nakiusap siya na huwag kong gawin sa kanya ang bagay na yon dahil ako raw talaga ang mahal niya. But I firmly said to him na ayusin niya ang problema nila ni Lara. John, naghiwalay kami ni Argel at pinanagutan niya ang anak nila ni Lara. Magmula noon ay pinutol ko na ang ugnayan at komunikasyon namin ni Argel. Ayoko kasi na naguguluhan ang damdamin ko sa kanya dahil ayokong umasa na magkakabalikan pa kami ni Argel. Pagkatapos noon ay wala na akong nabalitaan pa tungkol sa kanya. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang buwan, nabalitaan ko na hindi pala siya nakipagbalikan kay Lara kahit nakipaghiwalay na ako sa kanya. Ako daw talaga ang mahal nito, kaya't hindi rin siya nakipagbalikan kay Lara. Aaminin ko na naguluhan ako dahil mahal ko pa rin si Argel hanggang ngayon. Siya pa rin ang itinitibok ng aking puso, John. Pero ayokong makasakit ng damdamin ng ibang tao. Kaya't hanggang ngayon ay isinasakripisyo ko na lamang ang aking nararamdaman. Dahil umaasa pa rin ako na balang araw ay babalikan din niya si Lara at magkakaroon ng kikilalaning ama ang anak nila ni Argel. John, mas pinili ko na isakripisyo ang pansarili kong kaligayahan at nararamdaman para sa aking kaibigan. I know that God will still give me a chance na kung talagang kami nga ni Argel ang para sa isa't isa, I know na gagawa siya ng paraan para pagtagpo niyang muli ang aming landas. At kung hindi man, ay salamat na rin
at hihintayin ko na lamang ang lalaking inilalaan niya para sa akin. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Jan. Nagpapasalamat ako sa iyong programa dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na makapaglahad ng sarili kong kwento. Sana ay nakapagbigay din ako ng inspirasyon sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat and more power to Brigada Love Lines. Nagmamahal, Jane of Bacolor, Pampanga. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. Oh. I've been watching but the stars refuse to shine. I've been searching but I just don't see the signs. I know that it's out there. There's gotta be something for my soul somewhere. I've been looking for someone to shed some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I wanna do is find our way back into love. I can't make it through without our way back into love. And if I open my heart again, I guess I'm hoping you'll be there for me in the There are moments when I don't know if it's real or if anybody feels the way I feel. I need inspiration, not just another negotiation.